Talagang papa. Nice energy tayo kasi ayoko papahiya. Hebat! Iba po yung impact sa akin pagdating sa negosyo is, madadala ko po siya habang buhay. Eh, gusto pa magpaampon. Talagang gusto magpayaman eh. I wanna be a billionaire. So, bad. Ikaw lalaki, make-up. Si Alice Eduardo na kaibigan natin, babae, construction, di ba? Walang trabaho, hindi ako tapos sa kolehiyo. So, parang nag-freelance na ako. Ang problema doon, hindi siya regular na income. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Isa pang kwento ng tagumpay. Marami sa inyo ginanahan na inspire sa kwento ni Alice Eduardo. Ito pa ang isa. Mula garahe, aba ngayon, make-up bilyonaryo na. Kamustahin natin. Hello! Hello, Teo! Hi! Thank you. Teo, the makeup magnate. Nandito tayo sa kanyang mega tahanan. Hi! Please Teo, come. thank you for welcoming us. Yeah. Wow! This is so beautiful, Teo. Well, Grabe. Gaano katagal na ba ang tahanang ito sa'yo? When did you move here? Well, I moved in 2005, 20,000. I moved in 2005 and I constructed it and moved in officially 2009. 2009. Yeah. At napaka-modern ng house na ito. Yeah. What was your inspiration? Well, my inspiration is yung mga, resort sa Boracay, tsaka yung isang hotel sa Indonesia, sa Jakarta. So, as you can see, high ceiling. Oo nga. Parang mga rooms dito sa taas. Would you know gaano kataas ang This ceiling is na to? 7.5 meters high. 7.5 meters. Ang Parang- ganda, iba yung feel, no? Parang two-story na, Oo. ceiling. Ganun. Yeah, so resort ang feel mo, tapos mataas ang Yeah, ceiling. correct. Yeah. Oo. And then, did you have to get an interior designer? Wala, ano lang. I had my long-time architect with me. So, I just tell him what I want. Matagal namin dinesign. Siguro mga 6 months namin dinesign ito. Then, parang tailor-fit sa gusto ko na bahay, na dream house ko. So, yun. At ang dream house mo, parang gusto mo spacious. Yes, no? Yun ang very ramdam spacious. ko. Yung pagpasok mo, kitang-kita ang lahat. Walang poste. Parang minimal. Tsaka I'm very minimalist. Ayaw kong maraming gamit. Maraming gamit. Pero alam mo, look at this. I love this, ha? As in, etong ano na to, ito, one of your favorite and ano na to, matagal na tong sofa mo na to. Correct. Oh. Yeah. Because So- ramdam ko na talagang inuupuan to ng mga anak mo, ng mga hayop mo sa bahay, mga Nako, pets. magulo rito pag na Saturday, Sunday, lahat kami nandito nagkikwentuhan. Ano ba ang sinisimbolo ng bahay na ito para sa'yo? Parang parang unity, parang it's a place where we stay together, we bond together on a weekend. So all your kids, dito pa sila nakatira kasama mo? On weekend, lahat nandito. On weekends? On weekend. Oo. On weekday kasi may kanya-kanyang trabaho, then some come here to sleep on a weekday, but for sure on a Friday, Saturday, lahat nagsisiuwian. At ito kasi, ito yung proof ng hard work mo eh. Correct, Years of hard work. Yeah, salamat. Would you Yes. consider this an achievement? Of course, this is a dream come true for me na maski ganitong simple lang, malaki, spacious na, komportable. Deo, mula garahe ngayon, make-up bilyonaryo ka. Paano ka napasok sa makeup? Paano to nangyari? Kasi nung 1976, ay nag-graduate ako sa high school. Nag-aaral ako sa isang maliit na kolehiyo. Kailangan ko magtrabaho sa araw and sa gabi ako naging working student. So, nagtrabaho ko sa uncle ko sa isang cosmetic company. So, diyan ako nag-umpisa and ang unang trabaho ko noon was a messenger, nag-purchase, nag-aahente.
Lahat. Jack of all trade. Oo. So, at that time, kinuha ko yung mga trabaho na yon kasi kailangan kong kumita eh. And then, not knowing na sa tagal, yan na palang magiging pundasyon ko sa aking negosyo at na pagiging isang entrepreneur na kailangan mo palang malaman itong mga bawat trabaho para pwede mo mag-umpisa ng sariling kumpanya. So, nagsara yung kumpanya noong 1980. Nalugi? Nalugi siya. And then, nung nasara, wala akong trabaho. So, nag-ahente-ahente ako. Naghirap ka ba noon? Oo, siyempre, walang trabaho. Hindi ako tapos sa kolehiyo. So, parang nag-freelance na ako. Freelance ahente. So, nagbenta ako ng mga stocking, mga bag, mga t-shirt. Ang problema doon, hindi siya regular na income. Swerte lang, marami tayong kaibigan sa Divisoria na alam ko, at that time, mabenta yung mga stocking na gano'n. So, meron na rin akong mga kaibigan na nag-import. So, sabi ko, sige, benta mo kung kaya mo ibenta. After 2-3 years, na-realize ko na, ano ba ang dapat kong gawin? Mag-ahente lang ba habang buhay? Sabi ko, balik ko na sa negosyong alam ko kasi I came from isang cosmetic company. At nung panahon na yon, ang mabenta, nail polish. So sabi ko, sige, mag-nail polish na lang ako. Wala naman akong supplier. At that time, ang pinakasikat noon is Taiwan. Wala pang China eh. So sa Taiwan, maraming produktong galing Taiwan. So doon ako nag-research, naghanap ko ng maraming kumpanya ng cosmetics. Sinulatan ko na naghanap ako ng nail polish. At that time also, yung naging supplier ko noon, naghanap din ng distributor dito sa Pilipinas. So, siguro a couple of months, nagtagpo kami sa sulat. Sabi niya, interesado kami na ikaw na magbenta ng produkto naming nail polish. Sabi ko, sige. So, lipat ako sa Taipei. So, nung nagkasundo kami, so, yun ang unang negosyo ko, nail polish. At that time, maraming local brands na okay, pero at that time, parang may pagka-shortage ng nail polish. So sabi ko, hindi kasi kailangan siya yung masyadong branded. Basta magandang kulay, magandang quality, pwede na. So doon ako nag-umpisa. I remember ang naipong kong pera is 150,000. Sa pag-aahente mo? Pag-ahente ko. So yun ang parang nag-all-in ako. Parang Sinugal mo sinugal lahat? ko, yes. Ikwento mo yung paglalako mo sa Divisoria. Dala-dala ko 24 pieces, 2 dosena. So, actual kulay na dala ko. Ang swerte lang, mga tindahan doon, kilala na ako eh. Kamusta ka na, iho? Kasi, ano lang ko, 24, 25, bagets sa bagets pa eh, di ba? Sabi niya, masipag ka eh. Sige, tulungan natin to. Order konti, order konti. So, yung 2,400 siguro 2 linggo na distribute ko na sa mga wholesaler. So, after a year or 2, sabi ko, kailangan kong mag-adjust. So, ang ginawa ko, nag-repack na lang ako. Ang ginawa ko, nag-import ako ng empty bottles. Saka yung mga raw material, mga 20 kilo pails lang. So, kinuha ko na additional na 2 tao, sila nag-refill. So, ikaw na mismo ang nagpapasok ng nail polish doon sa sarili mong bote. Yes, correct. At masasabi natin, dito pinanganak ang Ever Bilena. Oo naman, yan ang unang produkto ko. So nung huli, sa tiyaga, nagdagdag na ako ng lipstick, ng eyeliner, mga eyeshadow. Dahan-dahan, lumaki ng lumaki. At kalalaki mong tao, paano mo nalaman kung ano ang magandang lipstick, anong magandang eyeshadow? Siyempre, bata ako, maraming niligawan na girls. So, doon ako nagtatanong, ano bang paborito mong kulay? So, sabi ko, okay rin to Kaya pala ng maliit ang puhunan, magiging bilyonaryo. Anong susi doon? Sipag, tiyaga, blood, sweat, and tears. Walang tsamba yan. Kailangan paghirapan. Parang magsasaka, magtatanim ka muna. Yuyuko ka. Ang hirap pag nag-uumpisa kasi you have to do it yourself. Sarili mong gagawin. Sariling sikap, wala kang asahan. My parents are not well off also. So, hindi sila mayaman. Hindi sila mayaman. They're just ordinary working people na rin. Kailan mo naramdaman na milyonaryo ka na?
Siguro nung bandang 1990 na, nung nag-expand na talaga ako. From 5, 10, naging 20 o 30 beauty consultant na. Tapos, yung brother ko, 1986, sabi ko, you help me na rin. Tulungan mo na ako. I think he was working for a big, malaking kumpanya na 3,000 ata sweldo ng isang buwan. From 1,000 naging 3,000. Sabi ko, di pantayan ko yung 3,000. So, pumayag siya. Ayun. Isipin nyo, lalaki po ang nag-umpisa ng maliliit na eyeshadow sa Pilipinas. Tsaka, ang realization ko at that time, hindi mo maaagaw yung merkado sa mga may edad na. So, kailangan ko umpisahin sa mga bata. So, that means high school graduate, college, o yung nag-umpisa lang magtrabaho sa graduate sa college. So, doon ako nag-umpisa mag-marketing. Na-discover ko din later on na ito, mas malakas ang face kaysa sa nails. Kaya doon ako nag-focus na sa mga makeup. Itong bahay na ito, anong sinisimbolo nito para sa'yo? So ito, katas ng tagumpay, katas ng paghihirap for siguro mga 20 years ko bilang nagbebenta ng mga makeup products. At siyempre, tulong ng brand natin si Ever Bilena, nakatulong talaga. So dito na ako napunta at tingnan mo, parang nasa probinsya tayo, pero malapit lang tayo sa Maynila. Bilang isang negosyante, ano ang natutunan mo? Kailangan matyaga, masipag, humble, wag kang magyabang maski malaki ka na. So, yun talaga ang kailangan. At yung credibility mo, wag kang magtatalbog ng cheque. Pag sinabi mo, ganitong araw, magbabayad ka. So, para ang tao maniwala sa'yo, pag naniwala ang tao sa'yo, pagtitiwalaan ka na, di ba? Ganun na naman kasimple yan. So, ang mga anak mo, tinuruan mo din magnegosyo. Anong Yes. itinuro mo sa mga anak mo? Pinadala ko sila sa Amerika mag-aral. So, nung pagkatapos sila mag-aral, buti nilang hindi sila nagtrabaho doon. Pagkatrabaho doon, baka hindi sila umuwi. So, yung isang anak ko na nag-aral doon, muntikan na. So, kailangan ko lumipad sa Amerika at iuwi siya. Otherwise, pag hindi umuwi, patay ako rito. Hindi na ako marunong. Kasi ngayon, iba ng takbo ng negosyo eh. Kasi hindi ko na alam paano magbenta sa mga millennials, sa mga Gen Z, mga bata. Ibang-iba na. Alam mo naman, 65 na ako, tanda na ako. Hindi na ako updated sa anong... Wala na akong matatanungan chicks kasi mga chicks matatanda na rin. So, dapat yung mga bata, mga apo na namin ang nagpapatakbo. Kahit na hindi po kayo nakapagtapos, yung mga anak nyo, pinilit nyo mag-abroad. Bakit mahalaga yun? Siyempre, iba ng panahon. Sabi ko, siguro, ako ang isa sa mga rare na nakachamba na hindi nagtapos, na naging successful. Pero, yung mga anak ko, I make sure na matapos sila sa kanilang pag-aaral maski hanggang college. Nakakatuwa kasi ikaw lalaki, make-up. Si Alice Eduardo na kaibigan natin, babae, construction, di ba? Unang-una, alam ko, magkaibigan kayo. Yeah. Anong natutunan nyo sa isa't isa? Well, si Alice, napakabait, pero iron lady. Ako naman, hindi naman ako bakla, lalaking lalaki ko, pero pang babae namang negosyo ko. So, yung kaso namin ni Alice, saka ako, wag niyong, parang mamatain. Porket babae siya, nagkapaglalaking negosyo. Ako naman, lalaki, pang babaeng negosyo. Doesn't work. Hindi naman ganon. Siguro, kanyang-kanyang swerte at galing lang yan. Hi, Karen. This is my daughter, Denise. Hi, Denise! Hello, hello. Oh my gosh, nice to meet you. At na-meet ko na, of course, kausap ko daddy mo. Ang ganda ng bahay niyo, ha? It is so modern. And I like it pa. Ang inspiration pala ni daddy is Boracay, medyo, That's a lot of pearls. Yeah, oo. Pero sino ang nagde-decorate sa house niyo? He has a lot of but evidently it's not my dad, but he does have an architect that helps him with some of the decor. And then currently his life partner Christine also helps with adding some touches to the house. Oo. So, paano nagbago ang buhay niyo nung nagtagumpay na yung tatay mo? So, kinikwento mo, lahat kayo noon, nasa apartment, lahat kayo nasa iisang kwarto. Oh, so when your grandma's, nung bata pa kami,
in general, the house wasn't as big, evidently. We moved in 2009 eh. Pero, masaya naman kami kasi apat kami magkakapatid, magkakasama kami sa kwarto. Tapos, I remember we would go to dad's room, doon kami makikinood ng TV kasi isa lang yung TV sa bahay dati. Pero my dad also, because he was also always hardworking, hindi siya masyado nakaka-uwi for dinner. So we appreciate every time na dinadala kami sa Tagaytay or some other vacation places. So now that he has more time off for himself, I really appreciate all the hard work and sacrifice that he made nung bata pa kami. Oo. And I think now that we're older, we appreciate the dad's sacrifices more, we appreciate family more. So this is our dining area. We actually have a smaller dining, pero dito kasi every weekend napupuno. Kasi syempre my dad's girlfriend visits all the weekends, tapos I have my son here already as well, and my siblings are all here. So lahat kami dito umuupo for lunch and dinner on weekends. So that's both Saturday and Sunday. So my mom and dad, they separated when I was younger. I don't think yung separation was that peaceful before, but now that they're older, they're both senior citizens na. Sinabi mo pa. They're pretty civil na, and she's actually living with us upstairs. So during the time na umalis yung brother ko to study abroad, he's back now. Pero that time when he was abroad, my dad also graciously allowed us to keep her here para we have a mom with us. So you are a modern family. Iba ang setup dito. Your mom is here and your longtime girlfriend is also here. And ikaw bilang anak, okay kayo doon? For me, kasi there's no overlap naman sa kanila. Yeah. So there's mutual respect. My mom and dad's girlfriend now, they get along. So actually, they teach each other patience pa nga. Pero, syempre, my dad's loyal to my ate Tin na. Pero ang gusto ko sabihin is, clearly ikaw, napaka-mature mo rin. Yung mga ibang anak kasi, hindi yan madali. Ikwento mo yung acceptance and it shows how much you love your dad and your mom. Yeah, well, in terms of acceptance, important kasi sa amin yung ethics and morality of it. Syempre, in Christianity, it's not the best setup. Pero when we saw how Ate Tin's nice to everyone, she takes care of my dad. She's actually also a very hard worker. She works in real estate. Nakita namin na she's genuinely here out of love. So when we saw that, we appreciated it. Growing up kasi, actually, my dad wasn't always he's not as soft. Actually, nakita mo ngayon, he's pretty soft na. When we were growing up, mas strict. Sobrang strict, tas lahat bawal. So as we were growing older, napansin natin, parang okay na kay daddy. Parang okay na sa kanya kahit gawin ko to. Dati, pag-iinitan kami kung may ginagawa kaming ganon. So, parang we realized that as he ages, he's also appreciating life more. Sabi nga ni daddy, when you're young, you don't have money, but you have all the time and energy. Now that you're older, you have the money, but you don't have as much energy. So that's why you value the time. That's why you value the time. So ngayon, ako yung nagtatrabaho talaga para ma-push yung... Ito ba sa mga anak mo, ang junior mo? Siya ang boss ko ngayon. Para boss mo, siya ang boss ko ngayon. Parang siya, namana niya yung galing mo sa negosyo. My dad would always tell me before, you know, at my age, I don't need this business anymore. He told me, like, all my savings, I have more than enough to last me a lifetime. But I think of you, or your children, and also think of the people who rely on Everblana for livelihood. So that's one of the biggest things that I carry with me until now. Na you find your purpose na when daddy first started, it was to make a livelihood for him, to make a living for himself, and now the business is a livelihood, a source of livelihood for everyone. So hindi pwedeng pabayaan. Deo, eto na tayo sa kanyang opisina. And by the way, sino kasama ko today? Nax. Dear BFF na kami sa dami ng pagkakataon mula bahay, bagong bahay. Tapos sa Binibini, parang napag-usapan na rin noon natin. Ngayon, Miss Karen, may bago akong chika sa'yo. Anong chika mo? Magne-negosyo na ako. Negosyo! Opo. Apparently, etong si Herline, hindi lang beauty queen, negosyante ang peg. Ba't mahalaga negosyo sa'yo? Siyempre, Miss Karen, para sa akin kasi hindi pang habang buhay na nandito tayo sa showbiz o nagtatrabaho tayo para sa ibang tao. Dapat
ikaw naman mismo yung magbigay ng trabaho sa ibang tao para umangat din sila. Hindi lang ikaw. Actually, nung una kita na-meet, nagbebenta ka ng mga t-shirt. Meron Remember, ako. nilabas mo sa kotse? Binentahan mo kita, di ba? Binentahan mo ko. So mula noon, nagpatuloy ka pa ng Patuloy negosyo. po, may mga t-shirt ako. Siyempre, etong Ever Bilena. Nung dati kasi tinulungan ho nila ako during pandemic. Nakita Oo. po nila sa vlog na umakot po ako nung item nila. So, nakita po ako ni Sir Deo. Sir Deo, isang bilyonaryo. Di ba? From garahe to bilyonaryo. Diba, Squammy, nakita yung bilyonaryo, isang karangalan yun, Miss Karen. Tapos siyempre sabi ko, Sir Deo, tulungan niyo naman ho ako. Siyempre gusto kong maging kagaya niya, di ba? And tinulungan niya po ako, tsaka yung pamilya ko din, Miss Karen eh. Kasi para sa akin, hindi lang ako yung natulungan niya kasi pinaresell ko na rin sa lahat, pati ng mga kamag-anak ko para tulong-tulong kami. Okay nga, alika na. Until now. So magdinegosyo ka pa, tutuloy yan. Gusto malaman ng Actually, negosyo ni tuloy-tuloy Herlene. po ako nun. Andito yun eh. Ay, Hey! Hele! Kumusta ka na? Talagang papa. Papa ang tawag, papa. Grabe. magpapaampo na po talaga ako kay Boss Day. Malakas kasi Mang Budol to. Kaya gusto ko ito. Malakas magbenta. Malakas Literal. magbenta. Malakas magbenta. Negosyante mag-isip. Correct ka dyan. Oh, Morning, everyone! Mag-hi naman kayo. Guys, energy tayo work! At one more time. Ito po yung office ko, ma'am. Joke lang. Mga mahihayin. Yun, Kaya nahiyain. nga po. Hi po! Good morning! Magandang buhay sa inyo lahat. Nasyak sila sa'yo. alam mo, walang crowd, ulit. Walang audience. Ay, ka. Guys, energy tayo guys. Ayoko papahiya. Support lang support. 1, 2, 3, go! Hepet! Hindi pa kayo nag-aalmusal? Nag-almusal na ba kayo, guys? Okay, hepep! Todo nyo na yun? Last na, sige na, parang awa nyo na, inaampun na ako dito, oh. 1, 2, 3, go! Hepep! Yum! Hirap. Pilit ako sa energy mo. Pero isipin mo, nagsimula ka sa garahe. Correct, yeah. Garahe lang. Ngayon po, 8 floors ang building na niya. Parang BGC. O, di ba? Thank you, Di thank you. ba? Yeah. When you're here, what does this symbolize? to you? Siyempre, it's a big fulfillment, satisfaction, and masaya ako sa mga empleyado dahil they can na-enjoy niya ganyang gandang working environment. Ilan na ang empleyado mo ngayon? Nung nagsimula ka, ikaw lang, tapos papalit-palit ka Ako lang. naging 4, tapos ngayon, nasa mahigit 2,000 ako. 2,000! Palakpakan naman kayo dyan. Palakpakan! Okay, so natin ano aspiration pinipili lang. mo pambenta? O go. Boss, baka ako challenge ka naman. Magbudol ka uli. Let's go, budol na. Ito, mabenta sa akin to, boss. Oh. Ito, sold out sa akin to. Anak ko. High school pa lang ako, ito nagamit ko. Shoutout na Really? ako. Oo, shoutout Oh. sa mga klase ko. Bumili na kayo sa akin, wala na kayong ganito. Yan, ito, malakas sa akin to. Nabibenta to. Ito, number 1 ko, Miss Oh. Karen. Ito talaga, lalo yung asan ba yung kulay niyo? Ito, ganito, malakas to sa akin. Ito, yan. Mabigat na yan, ha? Baka hindi mo na kayang buhatin. Hindi, kahit sumakay pa kayo, boss. Kaya pa kayo. Tapos oriental, pang akin naman to. Tapos, Tulungan mo na, Denise. Ikaw na maghawak ng box. Actually, Naku, mga pinipili cute na hawak mga yan. pinipili ni Herlene, these are actually all classics talaga. They're classic bestsellers of Ever Bilena ever since. Yes. Alam na alam mo Kilala yung mo. produkto, ha? di ba? Ito yung mga pang Alam mo ba ng tulong? Alam na alam mo kung anong mabenta, ha? Yes, kasi hindi yung mga ginagamit ko, boss. Cream. Tapos ito. Face powder. Excuse me po, Grabe. baka maubos po Masasabi yung po ba time ko. ninyo na ang brand po ninyo ay nabebenta na sa Asia? Or talagang nasa So far, Pilipinas pa majority tayo? is in the Philippines. Okay na ako dito, boss. Hindi ko na mabuhat. Okay. For the past Oy. 10 taon. Hoy, Yan. easy ka na, ha? Easy Sorry ka. pa, sige, mag-usap Sige. lang po kayo dyan. Ang titindi ay type ko tong yung brow liner. That's also a bestseller. Caroline Oh, bestseller. wow. Of course, that's what Alam na alam niya kung anong mabenta. Grabe. Oo, brow Walang liner. lusot. One side is a spoolie. The Oo, other side oo. is the wooden brown. Sige, magkwentuhan lang po kayo. Libangin niyo lang po yung mga sarili niyo. Yeah. Gusto niya tumagal ang kwentuhan para dumami ang budol niya. Grabe, ang galing mo. Hindi ka nahihirapan magbenta, Herlene. Hindi ho, ah.
Hindi talaga. Hindi ko talaga, sobrang dali po niyan. Kahit hindi ka magbenta, parang ikaw pahahanapan. Carlene, paano nagbago buhay mo? Nung nag-ever bilena ka? Iba po yung impact sa akin pagdating sa negosyo eh. Kasi para sa akin, ito po pang lifetime mong matututunan ba? Ay, natutunan ko to lifetime kasi madadala ko po siya habang buhay. Tapos tinulungan pa po nila ako kasi dati wala po akong pampuhunan po Tsaka ba? hindi ka pa sikat noon no? Nung tinulungan ka nila noon, tama? Eh, Hindi ka pa artista noon. Nag-struggle po ako nun kasi pandemic na pandemic po nun. Yan ang Cinderella Yung story. maganda sa kanya, Diba? hindi mayabang, nakikinig. Maski nung una, ganun siya. Ngayon, sumikat na siya ng bongga. Wow. Sikat na. Eh, gusto pa magpaampon. Talagang gusto magpayaman eh. I wanna be a billionaire. So, bad. Mga ngarap ka na lang eh. Hindi mo malaki na kagaya ng nila boss. Kagaya niyo, Ma'am Karen. So, hindi, kahit kayo, ang lupit yung magsalita eh. Lupit. Kasi ako, Miss Karen, hindi ako magaling magsalita. Pero kung paano niyo pa ako kausapin, sobrang nakaka-inspire po. Kasi from kung sino-sino pong nakakausap niyo mga deserving na kausapin compared po sa akin. Maraming salamat po. I love you and adore you. Alam mo yan. Ano po Alam ibig sabihin niya na yan. adore? I love you lang po, alam po. I love you to back. Sa kanya ko natuto yung squammy. Yes, Kwame, shout out. Yeah, mga ganun. Hello, I'm Karen. So, si Matthew works here. Yes. Anong trabaho mo? Message center po, record assistant. Gaano katagal na si Matthew nagtatrabaho Ilan dito? taon ka na dito? Nang first ang simula po, mga 3 years. 3 years na. Apo. Okay. 3 years. Yeah. So, it's very good. This is inclusion. So, bakit mo pinili na si Matthew kasama sa kumpanya? Because I want him to be a very normal person. Di ba? Opo. Sa mga kumpanyang nanonood, dapat maging inspirasyon to hire people with special needs. Kasi ako, yung anak ko si David, is in the autism spectrum. Nakakatuwa pag nakakapagtrabaho sila sa mga kumpanya. So, go Matt! So, napaka-moderno ng bahay na to, pero ano yung nilagay mo pa dito? Kasi I put up a bridge, no? If you can notice. Wow! So it's parang, kasi pag masyadong malaki yung bahay, masyadong monotonous, kaya I put up the bridge. You mean to say may tulay Ito ang yun. bahay na to? Ito yun. Yeah, ito yung tulay. Tignan nyo naman, guys. Taas, oh. So, from the second floor, magkukross ka To the from other one side. to the other one. This is 10 meter long. So, nandito na tayo sa other side. This is That's the guest room that I adopted as my room now. ginawa mong room. Oh, I love! Ang ganda naman nito. This is your own movie Theater. Yeah. movie theater. Oh, so lahat kayo nandito every Sundays. Usually Sunday Sundays, after. tayo. Yeah. Oo, ayan. Di ba? Ang pangarap na magkabahay po na may movie theater. Uso pa dati yung DVD, pero yung Oo. Netflix na lahat. Yes, Like, oo. So, mahilig po kayo sa pelikula. Actually, more nung during The pandemic. Pandemic. Oh. Dito lang ako nag-opisina. Yung theater lang, kasi hindi ako makalabas. Anong huling pelikula mo na? Dami na, kalimutan ko na. Yung, What was the latest movie? Ano favorite Hindi, mo? yung huling napanood na nahook ako, yung The Spanish Bank. Money Heist. Money Heist. Money Heist. Maganda yon. Oh. I like that. Talaga. Tatapos ko yung series na yun dahil Casa de Papel. Oh. So, bonding to. You see this room as a bonding for the Yeah. family. 8-hour office ko dito nung lockdown. Oo, ang sarap ng may theater, Yeah. no? And look at that view! Wow! You can see the whole of Manila from Wow. here. And you can see Laguna de Bay. Wow, as I always say, ang binabayaran palagi is the view. Anong naging papel ng Panginoon sa tagumpay ng negosyo mo? Well, I always put God in the center of our activity. So, parang I'm always God-guided. Minsan gusto ko gawin ganito, hinaharang ako eh. So that magtiwala sa Panginoon. Correct. We have to give trust to our Lord na hindi naman tayo pabayaan eh.
So if you do good things will come back all the time. And then share the blessing. When you share, more blessing will come. Ganun. Thank you.